Hello everyone! Welcome back to my channel. Bigla kasi akong may naisip. Kasi si... Sino ito? Si Panelo. Panelo. Ba, ang ganda ngayon ng sinasabi niya tungkol kay Presidente Bongbong. Balimbing talaga yung tao na yun, ano? Eh noon kulang na lang himurin niya yung puwet ni Digong. Tapos ngayon, ganda-ganda ng papuri niya kay Presidente Marcos. Why? Is he hoping to get a position somewhere? Talaga yung tao na yun, oo. Tapos, nagkaroon pala ng, was that a Christmas tree lighting that was recently held in Malacanang? And I heard that on the news, the Romualdeses and the Marcoses were there to celebrate. It's like a family reunion of some sort. Kasi after all, they're still a family like us, like you, like me. The thing is, one is missing. Wala doon si Aimee. Sabi niya, hindi naman daw siya inimbita. Nagtataka lang ako. It's a family affair. Kahit na hindi ka imbitihan, sana pumunta ka kasi hindi ka naman ibang tao. Anong gusto mo? Salubungin ka ng red carpet tsaka yung trumpet? I-announce yung arrival mo? Yun ba yung gusto mo? And then, may sinabi ka pa na kahit na imbitahin ka, hindi ka pupunta. Why? Now, it's making me think na mukhang may point si Presidente Bongbong Marcos nung sabihin niya na nagwo-worry na silang lahat sa iyo. Kasi yung nakikita namin sa TV is not his sister. Oh, dyan sa mga kulang. Ang ibig sabihin nun, hindi literal na hindi niya kapatid yon. Ang ibig sabihin, there's something wrong with his sister. Kita nyo naman dun sa huli, di ba sinabi niya na he hopes she gets better. Tsaka nung napanood ko yun, para akong naawa din kaya parang nadurog yung puso ko. Kasi kitang-kita sa mukha ni presidente na na-hurt siya. Kasi syempre, miski sinong kapatid, ma-hurt talaga. So, anyway, sana magkasundo na sila magkapatid kasi blood is thicker than water, you know? Sorry. Sana magkasundo na sila. Sana malinawan na ang bawat isa. Kung ano man yung naging problema nila magkakapatid. Tapos, may isa pa ako napanood na who's this? Norman Mangusin pretending to be a relative of the Marqueses. Oh my God. I don't think so. Number one, sobrang yabang niya. Grabe. Pangalawa, oh my God, siya na yatang pinakamalalang tao na narinig ko kung paano magmura. Parang parang mayroon siyang drum ng mura. Yung lumalabas sa bibig niya, bastos talaga, Diyos ko. And then, pangatlo, sobra sa sinungaling kasi napapanood ko yung mga niya. Like, ngayon, ito yung sinabi niya. And then, sa susunod,
iibahin niya. Siya rin yung siya rin yung nahuhuli. Yun ang mahirap talaga. Pagka ikaw sinungaling, tandaan mo, hindi mo matatandaan kung ano yung sinabi mo nung una. You will end up lying and lying and lying. Kaya ako ay ko na nagsisinungaling. Tapos, nagulat pa ako, sinabi niya mismo kay First Lady Imelda Marcos na na inaway siya ni First Lady Lisa kasi umutang sa kanya ng 40 million. And then, parang hindi makapaniwala yung reaction ni First Lady Imelda Marcos. Parang, makita mo na nagbigla na parang hindi makapaniwala. Tsaka una, Marcos yan. Pangalawa, Araneta pa. Hindi basta-bastang tao yan. Para sabihin mo ganun. And then, sinabi pa niya na kahit 5,000 anak siya sa iba-ibang babae, kaya niyang sustentohan ng tig-2 billion ba yun? Hindi daw mauubusan yung mga anak niya. Oh God! Ngayon, ito namang isang vlogger, yung makagago, dinemanda siya. Nakita ko rin yun, napanood ko rin yun na minura yung wife niya, minura yung nanay niya, dinamay just because binubuking siya ng binubuking nitong makagago. So, ang ginaganti niya yung ganun. Okay, demandahan sila. May tulog ngayon yung itong Norman Mangusing, aka Francis Leo Marcos. Tapos sabi niya, ang tawag niya Tita Imelda. Ako Diyos ko, nangingilabot ako talaga eh. Ang tatay daw niya si Pacifico Marcos. And then sa isang vlog niya, huwag niyong idikit ang pangalan ko kay Bongbong, kay Amy, kay Imelda. Siya rin ang nagbubuko sa sarili niya sa mga kasinungalingan niya. Diyos ko po. Tapos, ang dami niya palang linoko na OFW. Sa pera. May mga naglilitawan. Oh gosh. And he's saying that he's a billionaire or something. Talagang, ewan ko. What a crazy world. Sana, kawawa naman yung taong yun. I think what he needs is a psychiatrist. Because he's a pathological liar. He's a lonely man. That's what I think. And whatever comes out of their hearing between him and Makagago, kung sino yung tama, yun sana yung makatikim ng hustisya. Anyway, I think that's all for now. I'll see you guys on my next vlog. Good night, everybody. Bye.